Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Sino po ang nagagalak na nasa bahay-sambahan po kayo? Amen. Sino po ang nagagalak? Wala po sila sa banig ng karamdaman. Wala po sila sa bilangguan. At wala pa po kayo sa nicho. Amen. Buhay na bahay. Palakpakan po natin ang Lord. Let's thank the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nasa pag-aaral po tayo ng living in the last hour because we believe, again and again, I repeat, kung noon po 2,000 years ago, sabi ng mga apostles, ng mga disciples, malapit na dumating si Kristo, how much more today? Ang pinakamatinding sign of the prophecy that we are living in the last hour ay yung nabuo ang Israel for 2,000 years, walang bansang Israel. Kung hindi ka Kristiyano at hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo inaalam kung anong Israel, but tinupad ng Lord ang kanyang propesiya, 1948 na buo po ang Israel, which is very, very impossible. Marami pong mga iba't ibang lahi na nag-vanish na, hindi na po nabuo, pero ang Israel dahil may pangako ang Diyos na iligtas ang buong sangkatauhan na lahat ng mananampalataya kay Kristo ay tinupad niya. And there are so many prophecies today that are being fulfilled, no, kesa sa mga nagdaan pong panahon. Ngayon po ang pinakamarami. And that is why we need to know how to live in these last hours. Kung ulitin ko po yung lagi kong tanong po sa inyo na ano ang gagawin nyo if next week, next month, darating na ang Lord? Kung hanggang ngayon ang sagot nyo ay magpapakaano na ako, pastor, magnanalangin na ako. Ibig sabihin, kapatid, pag nag-rapture ngayon, may iwan ka. Ang tamang sagot po dapat doon ay kung anong ginagawa ko ngayon, patuloy kong gagawin. Ano naman po yung dapat natin ginagawa ngayon? Lagi tayong nakikipagniig sa ating Panginoon. Ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi yung mga balasubas na paraan ang ginagawa po natin. Amen. Dahil nabago na tayo. Kung nabago na po tayo, talagang bago na ho tayo. Pero kung pabalik-balik tayo sa kasalanan, para tayong asong kumakain ng yung sariling suka. Hindi ho ganon ang tunay na Kristiyano. Amen. Kahit sa normal lang na utak ng isang tao, hindi ka po dapat ganon. At para kang, pag bumalik ka sa kasalanan, para kang isang baboy na pinaliguan at nagputik uli. Hindi tayo mga aso, hindi tayo itong mga baboy po. Mga tao po tayo, nalilikha ng Diyos sa kanyang wangis at higit sa lahat, binorn again na po tayo. Yung lumang pagkatao natin na makasalanan, wala na po yun. Ikaw at ako ay naging matuwid. Opo, matuwid ho tayo, hindi dahil sa ating sarili, dahil kay Kristo. Kaya nalaman po natin during the first Saturday that we need to wake up from our slumber, na hindi na tayo natutulog na Kristiyano. Ang ibig sabihin po yan, wala kang ginagawa bilang Kristiyano, Zimbabwe ka lang, simba uwi. No, hindi tayo ganun. Araw-araw, Kristiyano tayo, araw-araw, tinatanong natin sa Lord, Lord, give us our daily bread. That means, Lord, ano ba ang pinapagawa mo sa akin? Kasi po sabi ng Lord, my bread, my food is to do the will of the Father. No, hindi po sinasabi ng Panginoon doon na araw-araw pag-pray niyo yung kakainin niyo na yung dapat yung kainin. Kahit hindi niyo, actually sa Matthew 6, in-explain po ng Lord doon, yung mga ibon nga sa parang walang ginagawa yan. Pero pinapakain ng Lord, how much more kayo? Ang prayer po talaga natin, araw-araw, ano ba ang kalooban ng Diyos na dapat natin ginagawa while living in the last hour waiting for Jesus. So I hope gising na po tayo lahat. And then, second Saturday, about po ito sa parable of the 10 virgins, be prepared at all times. Naging preparado po yung 5 wise virgins because they have oil. Meron pa silang extra effort. So make every effort to be filled with the Holy Spirit. Lagi po huwag kayong tatamarin po manalangin, huwag kayong tatamarin magbasa ng Biblia, huwag kayong tatamarin, huwag kayong mag-a-absent sa mga gawain po natin, pananambahan, sa mga CU, dahil dyan ka lang po mapupuspos ng banal na Espiritu. Amen. At ang diablo lang po ang magsasabing huwag ka na mag-attend, huwag ka na mag-pray, pagod ka naman. Diablo lang po yun. Pero ang Diyos po kahit pagod ka, if you have a desire na kahit pagod ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos, God will empower you through His Holy Spirit.
And just last week, na-preach po ni Bishop, be faithful by being fruitful about the parable of the talents. Nakita po natin sa parable of the talents that one of the major definitions of being good and faithful is to be fruitful. Being good or faithful, hindi po yung para kang saint, yung mukha mo para kang santo, mukha kang Saint Bernard, ganon. No, hindi po yung ganon na, sa atin po may mga notion po tayong kapag yung, ay, nikaamo mo. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, even Satan ay nagdi-disguise siya, nagkukunwari siya na maging angel of light. And even po yung mga ministro po niya, na mga ministers of righteousness. Pero mga demonyo po sila. So ano po talaga ang mabuti at yung pong tapat sa Panginoon. Ang mabuti at tapat sa Panginoon ay yung buhay mo ay merong bunga. Bunga lalo po ng kaluluwa at nakikita si Kristo sa iyo. So ito po yung dapat nating mga ginagawa while waiting for Jesus in this very last hour. And tonight po, ang pag-uusapan po natin is serve Christ by serving people. Now, bago po tayo pumunta sa mga context pong ito, there are preachers and Christians today na wala na tayo dapat, hindi na tayo dapat mga servant. Kasi sabi ng Lord, I no longer call you servants. So marami pong mga balasubas na mga Kristiyano, even pastors, matamadla po. Hindi sila nagwi-win ng souls. 20 years ago, 50 lang sila. After po ng 50 members, after 20 years, naging 70. Nag-win sila, hindi po, may anak la. May regular, may anak la ang dating youth, may kasawa la, may anak la. May mga pastors nga po, ako tinatanong ko personally, ba't di po kayo magdalawa ng service, gano'n? Hindi, okay na kasi mapapagod lang yung member, yung mga, katwiran ng balasubas. Alam niyo po ako bilang senior pastor, kung gusto ko lang po yung relax, dalawang service na lang Sunday. Pero makita niyo po, kung pwede nga lang po, mula Lunes hanggang Linggo may service tayo. Pero nangyayari na po yan, punta kayo dito, ibang service nga lang, puro see you. Ang church po natin, laging bukas. May mga kaisipan po ang mga Kristiyano, even pastors, na ang kanilang pagiging Kristiyano ay Sunday lang. In fact, may mga pastor po na sabihin nila full-time sila, pero Sunday lang sila gumagawa. Paano mo sasabing full-time? Baka po siguro yung spelling ng full-time nila, hindi F-U-L-L, baka F-O-O-L. Full-time. They're fooling their times. But sa atin po, hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Dapat araw-araw nakikipagnig po tayo sa Lord. So, paano po yung sinasabi nila, itong mga perverted grace Christians na ito, na hindi na tayo dapat nagsiserve, mga anak tayo ng Diyos. Half-truth po yun. Kinuha po nila yung sa John 15, 14, 16. Sa 15 sabi, I no longer call you servants. Pero tignan nyo po, sa verse 14, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Kaya nga po gustong-gusto po nila, hinawit naman po natin, I am a friend of God. Wala na po silang ginagawang paglilingkod. Pero sabi ng Lord dyan, you are my friend if you do what I command. Nagsiserve ka pa rin. Hindi po sinabi ng Lord dyan na I know you are no longer servants. Ang sinabi niya, I no longer call you servants. I call you friends. But it doesn't mean hindi na tayo mag-serve, maglilingkod sa Panginoon. Nakuha niyo po? Halimbawa yung mga custodian natin dito, hindi natin sila tinatawag, o janitor, linisin mo to. Tawag natin sa kanila, halimbawa si Brother Jody, Brother Ray, but it doesn't mean na hindi siya nasa magpa-function as custodian. Amen. Sa gwardiya din po, hindi mo sinasabing, siguro yung iba, tinatawag nila guard, pero yung iba, boss, Pero it doesn't mean na hindi siya, tinawag mo nga siyang boss, pero it doesn't mean na hindi siya magiging gwardiya. Amen. Ganon din po, hindi ko na kayo tinatawag ng mga lingkod ang sabi ng Panginoon, kundi mga kaibigan ko. What? Because i-reveal po ng Panginoon ang kanyang sarili at yung mga plano po ng Diyos.
Kaya sabi diyan, instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Verse 16, you did not choose me, but I chose you. Pinili ko kayo and appointed you so that you might go and bear fruit. Ano ibig sabihin ng go and bear fruit? That you might serve me. Bearing fruit is serving the Lord, serving His purpose. Fruit that will last, ito po yung mga kaluluwa. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. So, alam niyo po, even po kung ang mga apostles mismo, hindi po nila tinawag ang sarili nila sa mga sulat nila. I, Paul, or James, or Peter, I am a child of God. Maganda po yan na declare natin, you are a child of God. But always remember, kung bakit ligtas ka ngayon at hindi ka pa kinukuha ng Lord, is for Him to serve Him for His purpose. Amen. So titignan po natin, Romans 1:1, ang sabi ni Paul, a bondservant, Paul, a bondservant of Jesus Christ. Sinabi din ni James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Sinabi rin ni Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Sinabi din ni Jude, a bondservant of Jesus Christ. Ganon din po si John sa Revelations 1, na siya po ay servant lang. Now, hindi lang po basta servant ang mga sinabi po nila sa sulat nila. Pag sinabi pong bondservant, yung pong mga alipin, hindi, na kahit anong gawin sa'yo, kahit patayin ka, hindi ka magre-reklamo. Sa mga pag-aaral po natin, kung kayo po ewan ko po kung tinuturo pa ito ngayon sa aralin panlipunan or sa social studies, yung there are two kinds of slave sa Pilipinas po noon during the Spanish time, alipin sa gigilid at alipin sa gitna. Hindi po, namamahay. Yung pong namamahay, meron pa siyang kalayaan. Kasi palipat-lipat po ng bahay yan. Meron ho ba kayong palalaban? Meron ba kayong papuputol na gatong o pag-iigi? Paano ba bang dapat kong linisin? Pwede ho ba akong magtrabaho sa inyo? Para may kita po siya. Yung sa gigilid, wala siyang karapatan. Lagi lang po yung nasa poder ng isang amo. Hanggang mamatay. Sa mga Hudyo po, kapag merong Hudyong slave, after 7 years, kailangan palayain. Pero kung ayaw niyang lumayat, mahal na niya ang kanyang amo, pwede siyang manatili. Ang mga hentil na slave ay wala pong karapatan. Kung patayin ka o sunugin ka, hindi ka man dapat iimik. I do think na nakita po ni Isaac yun, kaya nga po nung tinali siya ng kanyang ama, matanda ng kanyang ama, actually, isang suntok lang ni because nasa 30s na po si hindi siya binatang si Isaac. Pero dahil nakikita niya ang mga slave, walang ang inisip lang niya, slave ako ng tatay ko. So kung anong gawin ng tatay ko sa akin, okay lang. Tinali siya, linagay po siya sa altar, sa panggatong na dala-dala mismo ni Isaac. Because kapag slave ka, kaya nga po kung meron tayong servant heart kay Jesus, kahit mamatay ka, kapatid, hindi ka magre-reklamo. Amen. May kasakit ka pa, oh Lord. Sabi ni doktor, matay na ako kanugin. O yan, nung matay ka, karabunta. Alam mo po, nung nasa COVID po ako, araw-araw ginugulo ako ng Diablo kasi medyo madilim po yung kwarto ko noon na may sarili akong dialysis machine. Mahal po talaga ang COVID noon. September po yan, ako yung pinakaunang na-confine sa church. Pinaranas ng Lord dito para mas maging matapang po ako na sabihin ko sa inyo na walang kwenta ang COVID kumpara sa power ni Lord. Kaya nga, araw-araw sabi ng Diablo sa akin, mamamatay ka man. Di ako mamamatay, sabi ng Lord, di ako mamamatay. 14 years mo na ako pinapatay because that time, 14 years pa lang ako nagda-dialysis. Hindi mo ako mapatay-patay. Ngayon, kung mamamatay ako, bakit? Nagwagi ka? Uuwi ako sa presensya ng aking ama. May bating na. Parang sinabi ng Lord, go away from me, Satan. For it is written, worship the Lord and serve your God only. May bating niya. When you use the powerful word of God in faith, mabating yung Satanas. Amen. So I hope na kahit po tayo yung mga anak ng Diyos, pero hindi tayo mga spoiled brat, dapat bawat isa naglilingkod. Hindi mo kailangan maging worker dito sa church. Kung ikaw isang nurse, teacher, call center agent, kung nasaan ka or housewife ka man, kung nasaan ka, paglingkuran mo ang Diyos ng iyong buong puso. Amen.
So ang pinaka-text po natin ay nasa Matthew 25 po tayo uli. Kadugtong po ito ng mga teachings po ni Jesus about end times. So Matthew 25, 31, 40, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." The righteous will answer him, "Lord, when did we see you? When did we see you hungry, or feed, or thirsty, and give you something to drink? And when did we see you a stranger, and invite you in, or needing clothes, or clothe you? When did we see you sick, or in prison, or go to visit you?" The King will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa kalakasan na taglay po namin, and we thank you na nandito po kami. We are gathered here to worship you, to bless your holy name, to thank you, and to learn from your word, and to be filled with your Spirit. Father God, we allow you, Holy Spirit, to move and give us the understanding. Open the eyes of the understanding of our hearts, oh God, that we may receive your full revelation about how we should live in this last hour, in these end times, Lord, and how can we glorify you in this life that is only borrowed from you. And as I declare your word, Heavenly Father, I declare your healing, your deliverance, and salvation be upon your people tonight. Lalo na po sa aming mga first-timers, we believe it's no accident na nandito po sila. It is your God-given purpose to, Panginoon. You ordained, you orchestrated this day, this night, oh God, for them to believe and receive Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Ito pong binasa ko po ay kadugtong po ito nung mga sagot ni Kristo sa Matthew 24 kung anong mangyayari sa mga huling araw. So marami po siyang in-explain sa Matthew 24. Dinugtong niya po yung parable of the 10 virgins, and then parable of the talents. Last week, pagkatapos ng parable of the talents, ito pa rin ang sagot niya when the Son of Man comes. He talked about the final judgment, na kung papaano ang isang daw pastol, hinihiwalay niya ang kambing sa tupa, ganun din po ang gagawin niya. Hihiwalay niya ang mga para sa kanya talaga at yung mga hindi talaga nanampalataya sa kanya. Now tayo po yung mga tupa ng Diyos. Amen. Sino po ang dito, ang kambing? Amen. Kumakain ka ng kambing? Hindi. Now, maganda po na maging tupa ho tayo ng Lord. Tunay na tupa. Amen. So this is a continuation sa teaching po ng Lord. And let's learn tonight kung ano po, let's learn 3 points again. Na dapat na po nating malaman how we serve Christ by serving people. Number 1, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is expected of us by God. Noong tinanggap mo si Kristo, inaasahan po ng Diyos na maglilingkod ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin, iiwan mo yung trabaho mo o kung nasa trabaho ka, paglingkuran mo ang Diyos doon, ipakilala mo si Kristo. Amen. Balang mag-amen. Di ako bisang maglingkod, bahala kayo. Because ang paglilingkod sa Diyos ay inaasahan po yan ng Diyos sa atin. Ito po yung bunga na hinahanap po sa atin na bawat sanga o puno hindi nagbubunga, tinatapon sa dagat-dagatang apoy. Kahit nakakilala ka na kay Kristo pero hindi umandar yung biyaya niya sa'yo.
hindi ka nagbunga, impyerno ka pa rin, kapatid. Huwag kayong maniwala sa once saved, always saved. Walang ganon na kahit isang verse sa Bible. Hindi sinabi ni Kristo, kapag ligtas ka na, ligtas ka na. Hindi sinabi ni Paul, ni John, ni Peter, kapag ligtas ka na, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Pero yung mga balasubas ngayon, sinasabi nila kahit na magkasala ka, bumalik ka sa kasalanan, bumalik ka sa pambababae, bumalik ka sa mga bisyo, bumalik ka sa sugal, ligtas ka pa rin. Walang ganun sa Bible. He who stands firm in the faith until the end will be saved. Kaya nga po, once saved, stay saved. Stay close to Jesus. Amen. So, kung makita po natin sa Matthew 25:41, sabi po ng hari, sabi po ni Kristo, actually po siya ang King of Kings, I tell you, ano man ang ginawa nyo sa mga bababang taong ito, ginawa nyo rin sa akin. So, ine-expect po niya na paglingkuran siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Being charitable, being generous sa kapwa po natin, lalo na yung mga nangangailangan. Amen. Yung mga pera po natin, buhay natin, di sa atin yan. Dapat tinatanong natin ng Lord, Lord, saan po dapat gamitin ang buhay ko? Saan dapat gamitin ito mga perang ito? Gustong nete ka, makaka-ICU ka mula, nakakarapat gang ng gawan mo. Kaya ka mamaratot ng dakal ka pera yan eh. Dahil po dapat tanungin natin kung si Kristo talaga ang Lord mo, siya ang Master, tanungin natin, Lord, ano ang kailangan kong gawin bilang servant mo? A bond servant. Na tinatanggalan mo na yung karapatan mo, ang lahat na lang, si Kristo na lang po. Because sabi ng Galatians 2:20, I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen po ba? So, there are verses sa pagkita ko po sa inyo na talaga pong dapat tayong mag-serve. Galatians 5:13, for you have been called to live in freedom. Tinawag tayo, naligtas tayo, to live in freedom. Anong klaseng freedom ito? My brothers and sisters, sabi po dyan, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Yung sinasabi po niya, malaya na kayo, malaya na tayo sa kasalanan, malaya na tayo kay Satanas, malaya na tayo sa impyerno. No, yung iba sinasabi na, so kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Kahit na gumawa ka ng kasalanan, wala pong ganun. Don't use your freedom, sabi po dyan, to satisfy your sinful nature, your flesh. Yung mga pastors, umiinom pa rin hanggang ngayon po. Kahit po dito sa Angeles City, may mga ganyan po. Balasubas na, bali, nagkapandamdaman ko. Malapit na po dumating ang Lord. Parang wala silang masisi na hindi po namin alam yan, Lord. Nangihibalo pa rin ang sasabihan ng Calvary Temple na makanyan. Naramdaman nyo po. Instead, use your freedom to serve one another in love. 1 Corinthians 9:19, even though I am free man with no master, ang sabi po ni Paul, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Kung babasahin niyo po yung context nito, yung mga under the law, sabi po niya, yung mga Hudyo, nagiging under the law pa rin ako, inirerespeto ko po yung mga law nila. Pero kapag nasa mga hentil ako, nagiging hentil ako, kung makain sila ng baboy, kakain din ako ng baboy. Kung kumakain sila ng tidtad, alam niyo po yung tidtad? Mangkuring tidtad ng Paul, para mo maging kaluguran ko lang at save ko lang, sabi po. I have become a slave to all people to bring many to Christ, ang sabi po niya. 2 Corinthians 4:5, si Paul din po ito, sabi po niya, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord. And we ourselves are your servants for Jesus' sake. Tayo ay naglilingkod sa tao. Sabi ni Paul, mga servant nyo kami, mga taga-Korinto, pero alang-alang sa Panginoon. Tayo po'y naglilingkod, tinutulungan ang ating mga kapwa na nangangailangan, alang-alang sa Panginoon. Amen. Kaya kung ano man ang ginawa po natin sa ating kapwa, ginawa natin sa Diyos. Amen. Ephesians 6:7, serve wholeheartedly, buong puso kayong maglingkod, as if you were serving the Lord, not people. Alam niyo po, may blessing po dito. Anong pong kahit na may asawa na po ako, 24 years old, 25 years old, magkaka-baby na po kami, and kahit nasa minimum lang po ang trabaho ko, ang sahod ko po noon, no? Minimum po noon, nasa 3,000 pesos a month lang.
Ganun lang po yun. That was year 2000. And sabi ko, ang misis ko, gusto ko mga anak siya, Lord, sa AUF. That time, ang AU ang pinakamagandang hospital dito po sa Central Luzon. No, and then, akala ko normal. Bigla po naging mas CS siya, sabi ng doktor. So, kailangan po namin ng 50,000. During that time, ganun na po kamahal. Na emergency po yung bata, yung panganay po namin, si Nice. 1 week po siya naka-dextrose, naka-incubator po 1 week. Umabot po ng 60,000. Sabi ko, Lord, ang pera ko lang pong dala. Kaya malakas ang loob ko kasi ninang namin yung Obigaini. 11,000 lang, Lord. Pero alam niyo po, I was not a pastor then. Katrabaho ko pa sa inyo, nasa minimum nga lang po ako noon. Pero alam niyo ho, umuwi po kami sobra-sobra pa ang pera. Because I've learned na kahit po saan akong nagtatrabaho, pinaglilingkuran ko ang Diyos. Nandyan yung boss o wala. Nung ika-Kristiyano ka, maging tapat ka kaya kang obra. Amen. And ako mag-amen. Siguro pa tsani-tsani kayo, kayong balasubas na kayo, patang kayo sabihin nyo, Kristiyano kayo. Kanya awit. Hindi nyo mawiwin po yung mga katrabaho nyo kung hindi maganda ang pakita nyo sa trabaho nyo. Sabi po dyan, no? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Ang may-ari po lahat sa mundo pong ito ang Diyos. Ano man pong korporasyon, no? 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink kahit sa maliit na bagay, ibig sabihin niya, whatever you do it all for the glory of God. Yung nakakainom po kayo. Alam niyo po, more than 18 years na po ako nagdadialysis. Sabi ko nga po kahapon sa CU namin, na mga pastors and elders, isa po sa mga kinainggitan ko at talagang namimiss ko, yung ma-straight ko po yung isang bote ng tubig. Dahil pag inom lang po namin, dahil hindi na po kami nakakaihi, 18 years na po ako nagdadialysis, konting-konti lang. Noon po iniiyak ko yan, Lord. Kaya kung minsan po mako-confine ako, sobra sa tubig, hinihingal ka kasi may tubig ang baga mo. Pero kung kayo, nakakainom po. Pero ako po, ganun lang naiinom ko, pero pag nakainom po ako ng malamig at masarap, sinasabi, Lord, thank you. Kanyamaning danom ako. One day, Lord, balik mo rin, sabi ko, dahil tapat ka. Huningi kayo, normal kayo. Kung magpasalamat kayong Ginoo. We need to thank God whether you eat or drink. Andiyan nano pa yung ulam mo. Amen. So whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Ibig sabihin ng for the glory of God, Lord, salamat. Lahat ng kabutihan ng gagaling lang sa iyo. So God expects us to serve by helping others to glorify Him. Amen. Kaya sabi po niya sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. Ganito natin pinapakita ang liwanag po natin, makita po nila ang mabuting gawa sa atin. Na kahit gaano kasama ang mundo, may mabubuting tao pa rin. May mga born again pa rin na binago ni Kristo. And glorify your Father in heaven. Kaya nga po, pag gumagawa tayo ng mabuti at nakikita po nila na tunay na mabuti ho tayo, nag-glorify po ang Ama. Proverbs 14:31, those who oppress the poor insult their maker. Yung pong, alam mo, mahirap siya, kailangan ng tulong mo, pero hindi mo siya tinutulungan, ini-insulto mo daw ang Diyos. But helping the poor honors Him. It glorifies Him. Amen. Number 2, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a result of grace. When we serve the Lord, it is not by our own effort. Kasi kung sariling katalinuhan mo lang, sariling kalakasan mo, eventually hihinto ka na dahil pagod ka na, stress ka na. There are ministers, even pastors today, that they are serving God according to their own effort. Paano yan, Pastor? Kapag naglilingkod ho tayo, lagi nating hilingin ang kalakasan mula kay Kristo. Ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Huwag tayong aasa sa ating kalakasan, sa ating katalinuhan. Ako po, sa aking sitwasyon, it is impossible na dapat nakakatayo ako dito at nakakapag-preach po ako ng 2 oras. 2 oras, ha?
No? Pati rin first timer, 2 oras ba yung kayo, Kene? Kasi po kung papansinin niyo po, kung may kakilala kayong dialysis patient, pag nagsasalita sila, mimingal lang. Di ba? Pero ako po, this is a miracle po sa aking buhay. That I can preach dito po at panyermunanda kayo. Salamat kang Lord. Grace lang po ng Lord. It is only by the grace of God that I could stand and preach the Word of God in front of you na ilang taon na po ngayon. I started preaching in this church since 2009. But I've been in this church since 1985. Matagal na po akong Kristiyano, pero marami akong katigasan ng ulo, kaya po ako nag-dialysis. Nga sabihan mo kayong kasiping mo, yakaman siyas buntok nung ali mag-dialysis ka. Lamarang kayo. Muna ipagyapusan, Pastor Manny. Yung pagyapusan mo kang Pastor Manny, kaya rin ang yening magpastorya mi bayo ni. Praise the Lord. Amen. So, yung pong nakita po natin, yung serving kanina, no, it's expected of God, pero hindi po yan sa yung effort natin. Kailangan po, hinihiling po natin yan, yung grace ng Lord. Pero sometimes, Lord, akala ko nasa akin yung grace mo, pero bakit hindi ako naglilingkod? Because yung grace, yung power, yung Holy Spirit, hindi po basta aandar yan if you will not yield or surrender your will to Him. You need to step in faith. Nalimbawa, pati ko kaya sineshare ito kasi ikaw mismo. Lord, pinagpipray ko na ma-share ko po itong katrabaho ko. Magkaroon ako ng opportunity today na ma-share kita. Kailangan po meron kang desire at mag-step of faith ka. Hindi po automatic yan. Na nasa iyo ng grace, save ka, tapos basta itutulog ka ng ano, ay manlilyari ka. Sabi na yung Holy Spirit, tanggapan na yun. God will not control you. God will not possess you. Though we are possessions of God, ang nagpo-possess at nagko-control, ang demonyo. Ang Diyos laging gusto niya, surrender your will, yield to His will. Para makakilos po talaga ang Holy Spirit. Because ang Diyos po, gentleman po siya. Hindi kanya pipilitin kung ayaw mo. Kung ayaw mo sa kanya, hindi impyerno ka. Ganun lang po kasimple. Kung ayaw mo, wag mo. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Laging hinahanap po ng Diyos. Kaya nga, ito po yung choice na binigay kina Adam and Eve. Because love, yung pong pag-ibig, kailangan ma-demonstrate siya out of your free will, out of the freedom of choice. Because it is no longer love if it is controlled by someone or by God. Kaya ang love po, yan po ay pag-surrender ng will kay Lord. Pagsunod sa Diyos, ang tunay na pag-ibig. Makita po natin dito sa Titus chapter 2, 11-14, For the grace of God has appeared that offers to all people. It teaches us, sabi po dyan, no, ang grace. The grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. That means, ang grace po siya, it is the power for us to be saved, yes. But it is also the power for us to say no to every form of evil and to live godly, upright, holy, righteous life. Kailan? Ano po sabi dyan? In this present age. In other words, to make it simpler po yan, grace is the power for us to obey the will of God. It is not a license na sinasabi po ng mga lamaran na pastor na save na tayo ng grace, kahit anong gawin nyo, save ka na. Para bang sinasabi mo sa Lord, nasa fornication ako, adulterer ako, sugarol pa rin ako, addict pa rin ako, Lord. Pero wala ka nang magagawa, Lord, tinanggap na kita, ligtas na ako, makantaya, isipan nyo na yung manita. Hindi po siya ganun. You can never mock God. What you sow, you will reap, ang sabi po ng Galatians. Ang kausap po ni Paul sa Galatians sa mga Kristiyano, ano man ang tinatanim nyo, kahit Kristiyano na kayo, magbubunga yan. Kaya nga, if you sow in the flesh, you will reap destruction. It means hell. But if you sow in the Spirit, it will give you life and peace. Amen po ba? So sabi po dyan, in this present age, because of the power of the grace of God sa atin, we can live
a peaceful life, a holy life, obeying God. While, sabi po dyan, while we wait for the blessed hope. Sino pong blessed hope? Si Jesus, the appearing of the glory of our great God and Savior. Basahin niyo po ulit. Sabihin niyo po, great God and Savior. Sino po yung great God and Savior dyan? O napanyabiyanda rin yung iglesia ng Manalo. Elang mamuting-muteng. Elang kasi mamasang Bible din, kaya lang kayo babawal dalang mamasang Bible. Yan, napakaliwanag po. The great God is Jesus. Maghanap kayo ng sarili niyong Bible. Sige, lawin niyo yan. Hindi lang po yung mga Bible ng kanya-kanya. No? Yung pong Bible talaga, no? Na hindi po iniba. May mga sariling Bible po ang Mormons, ang Jehovah's Witness, sa mga ganyan ho. Sa Iglesia ni Cristo, tama rin din po yung Bible nila, pero mas mahalaga ang pasugo. Baloy po yung pasugo. Tabalo kaya rin baloy, tabalo ko pasubo. So sabi po dyan, our great God and Lord Jesus Christ, while we wait upon Him, meron tayong grace to live a holy life, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify us from Himself, a people that is very own, eager. Sabihin niyo po, eager. Yung talagang gustong-gusto mo, eager to do what is good. Because kung talagang ligtas ka, nasa iyo ang Holy Spirit, nasa iyo ang grace ng Lord, you are so eager. Gustong-gusto mong tulungan yung kapwa-tao mo na nangangailangan. Nasabi na po natin to sa mga nakarangan po natin sa February, ang tunay na kailangan ng tao po, nangangailangan siya na siguro ng pera, ng pagkain, ng damit, pero ang tunay niyang kailangan si Kristo. Kailangan po nating ipagkaloob yung gospel po sa kanila. Philippians chapter 2, 12 to 13. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. Lagi kayong obedient, sabi ni Paul sa mga taga-Philippi. And now that I am away, it is even more important, ang sabi po niya, work hard to show the results of your salvation. Narinig niyo na ho ba yung sa grace ng Lord, effortless na tayo? Pero iba po yung nababasa ko, sabi ni Paul, apostle of grace mismo, hindi lang pastor of grace kung saan-saan. Nasabihin nila, effortless na yan, hindi ka dapat relax lang tayo bilang Christian. Kala ko makakita makanyang kayong Bible. Work hard to show the results of your salvation. Ano yung work hard po dito? Dapat meron kang self-discipline. Kung tinatamad kang manalangin, ibangon mo yung sarili mo, manalangin ka. Potay na kamigising, amo kay sarili. Pamatakutan mo na yung sarili mo. Potay na kamigising, kagising mo, babarbecue na kang Satanas. Kasi po, kahit po pagod ka, but when you dwell in the presence of God, just like Moses, walang tulog ng 40 days and 40 nights, ikaw rin bibigyan ng kalakasan ng Lord. Napatunayan ko na po ito for more than 18 years. Last week po, 7 o'clock po ako. Konti lang ang tulog ko, siguro 2 o 3 oras lang. Minsan walang tulog, magpipreach po ako. But meron akong kalakasan because I dwelt in the presence of God. Kapag nananahan ka sa presence ng Lord, sa panalangin, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagbabasa, pag-meditate ng Word of God, bibigyan ka ng kalakasan to fulfill His purpose in your life. Kaya sabi niyang, work hard to show the results of your salvation, obeying God. Ito po yung work hard. You need to work hard, you need to obey God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. But again, it's not automatic. You need to yield. You need to obey. You need to work hard. Amen po ba? Amen. Tinawag din po tayong, sa 2 Corinthians 6:1, co-workers, as God co-workers. Amen. Alam niyo po, sabi po ni, kalimutan ko na sino, pero meron pong sinabi po ang isang mangangaral na without God, man cannot. But without man, God will not. Let me explain. Paano po yun? In the book of Genesis, ang sabi po niya sa Genesis 1:26-27, let them have dominion. Ipinagkaloob po yung power and authority sa earth.
Naninakaw din ni Satanas. Ganun pa man, tayo pa rin po ang nagmamay-ari ng earth na binigay po ng Lord. Hindi basta-basta mag-i-intervene ang Diyos kung hindi ka mananalangin. Hindi automatic. Kaya nga po, God is sovereign. He is in full control of the situation and occasions, but He is not in control with the will of men. Kung bakit may rape, yung tinatanong na, kung merong Diyos, bakit may rape, bakit may ganito? Because of the free will of men. Ginagalang ng Diyos yun. Ginagalang ng Diyos po yun. Kaya if you will not pray, God will not work in your life. Amen. Kaya nga po, Moses, sabi niya, tumayo ka na sa harap ng dagat, taas mong kamay mo, hatiin mo ang dagat. Nung nakalagpas na sila, Moses, ano pang ginagawa mo? Sarado mo na. Bakit hindi ang Diyos? Di ba? Because the power and authority, the dominion, binigay niya sa tao. That is why it is very, very important to pray. Nga tinuro ng ating Panginoon, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Pinapayagan mo na ang Diyos kumilos sa buhay mo. And your will be done. It will not be automatic for God na kahit Kristiyano ka, basta automatic na. Parang ginawa mong genie ang Diyos o parang mong ginawang katulong na kahit wala kang sabihin, gawin na lang niya. But there are times na may ginagawa ang Diyos na may binibigay ang Diyos na kahit hindi natin hilingin. Pero Diyos pa rin po siya. You need to pray, your will be done, let your kingdom come. Kung tamad kang mag-pray, hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo. Because we are God's co-worker. During the time of ninyo pong Exodus sa Egypt, sino ang co-worker ng Lord? Si Moses and Aaron. You are God's co-worker. Kung gusto mong ma-bless ang iyong pamilya, ang iyong buhay, makipag-isa ka kay Kristo. Amen. So sabi niya, as God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Huwag niyong sayangin yung biyaya ng Diyos. Sinabi rin po ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. In other words, sinasabi ni Paul, meron dyan, tinanggap nga nila si Kristo, pero walang epekto yung pagtatanggap nila kay Kristo. Walang epekto yung grace sa kanila. Pero sa akin, merong epekto, sabi ni Paul. Merong resulta, merong bunga. Ang sabi po ni Paul, no, I work harder than all of them. Parang ang yabang po ni Paul dito. Pero sabi niya, yet not I. Ako yung pinakamasipag. Ako ang pinaka-hard worker sa lahat ng apostle. Pero hindi ako, sabi po niya. But by the grace of God that was with me. Kaya katulad po na sinasabi ko ngayon, ako po nakakatayo dito, hindi dahil sa mabuti ako, dahil sa kalakasan ko, hindi dahil sa katalinuhan ko, lahat po ng yan, basura po yan. Nakakatayo po ako dito dahil sa biyaya ng Lord na gumagawa po sa aking buhay. Hayaan niyo pong gumawa ang Lord sa inyo by obeying Him in reverence, fear. Work hard. Magbasa kayo, mag-pray kayo, mag-attend kayo ng mga CU. Gawin niyo ang lahat para mag-grow po kayo. Amen. Para hindi po talaga tayo maiwan. So it is impossible not to be transformed and serve God if we truly receive His grace by faith. It is impossible po. Kung totoong save ka, magbabago ka, kapatid. Kung totoong nasa iyo ang biyaya at ang Holy Spirit, hindi pwedeng hindi ka magbago at hindi pwedeng hindi ka maglingkod kay Kristo. Last point. Sabi nila, ay salamat, may hari na yan. Ha? In this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a proof of faith. Amen. So, kung kanina po yung serving is a result of grace, serving is a proof of faith. Ang paglilingkod sa Diyos, ito yung katunayan na meron kang pananampalataya sa Diyos. Meron po tayong mga tinuro po noon. Ako sa sadya ko po na tinuturo ko po ito. Grace is the root of our salvation. Good works is the fruit of our salvation. We are not saved by good works. We are saved by grace. Pero yung fruit, yung bunga, yung resulta
nung grace na nag-save sa'yo ay doing good works. Especially helping the needy. Especially sharing the gospel to them. Amen. Makita po natin yan sa Ephesians 2:8, 9, and 10, which is very, very familiar verse. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Naligtas tayo, hindi sa sarili po natin. Sa biyaya lang ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya po natin. Not by works. Hindi sa mga gawa po natin, so that walang pwedeng magmayabang. No one can boast. Pero hindi po natatapos sa verse 9 yan. Sabi niya, for we are God's handiwork, masterpiece po ng Lord, created in Christ Jesus. Ano ba ibig sabihin ng created in Christ Jesus? Na born again tayo, na buhay maguli ang ating espiritu because of Jesus. And His Spirit is living in us now. Sabi po niya, na born again tayo to do what? Good works. Kaya nga po, grace is the root of our salvation, and good works is the fruit of our salvation. Ito po yung intention po ng Lord, prepared in advance for us to do. Before He created us, nandyan na po yan. Amen po ba? So balikan po natin ang yung Matthew 25:35-40, yung sinabi ng Lord, no, I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Ang sisipag po ng mga Kristiyanong ito na nakausap po ng ating Panginoon, hindi ho ba? Pero yung mga righteous, ano po sasabihin po nila? Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger invite you in, or needing clothes and clothe you? Anong po sabi ng Lord? The King will reply, truly I tell you. Hindi lang po sinasabing I tell you, truly I tell you. Ibig sabihin po, mahalaga ito. Truly I tell you, whatever you did for one of these lists, sabi po dyan, list of these brothers and sisters of mine, yung mga taong mahirap, mababa ang posisyon, sabi po dyan, ginawa nyo rin sa akin. Amen. Ang sinasabi po ng Lord ho dito, lahat po ng ating ginagawa, lalo na kung nagmumula po sa puso po natin yan, lalo na sa mga mahirap, ginagawa po natin kay Kristo. That is how we serve Christ. By serving people, lalo na po yung mga nangangailangan, by being charitable to them, by being generous to them, ano man ang ginawa po natin, ginawa natin sa Panginoon. Amen. So, sinasabi po ng Lord dyan, ang faith nyo kasi active, alive siya. Wala pong faith na passive. Na yung pong, kasi po, faith without works is what? Is dead. Nasaan po yan? James chapter 2, verse 14-17. What good is it, my brothers, ang sabi po dyan, and sisters, anong mabuti niyan, mga kapatid? Ang sabi po ni James. If someone claims faith, sinasabi mong meron kang pananampalataya, pero walang gawa. Can such faith save them? Yung bang ganyang klaseng pananampalataya na walang bungang gawa, maliligtas ba sila? Ang sabi po ni James, suppose a brother or sister is without clothes, and daily food, sabi po dyan, if one of you says to them, okay, no, sige, go in peace. Keep warm and well-fed. Yung sa atin po ngayon, God bless kapatid, pagparida na ka mo. Ito po yung modern ngayon. Pero sabi po dyan, go in peace, keep warm and well-fed, but does nothing about their physical needs. Hindi po spiritual, about physical needs, ang sabi po dyan. Kung sinabi mong, ay sister, brother, pag-pray na ka mo, inginuyang balaki ka. Pero ating kang pera, ikang balasubas ka. Ala kang gewa, eka maligtas. In fact, eka man tunay ligtas. Uling mas kaluguran min, dita ka pera. Salamat ka rin, amen, Lord. Pagpalam mo po rin mag-amen, Kenny. Kung sinasabi natin, God bless you, etay may sinopan, wala kang tulong sa kanyang physical needs, anong mabuti dyan? Walang mabuti. In other words, masama yan. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, hindi siya active faith, it is a dead faith.
kailanman yung faith mong yan, hindi ka maliligtas. Yan po ang ibig sabihin yan. So kung meron pong, nakita nyo, may tumutulong ho. Yan ako magpautang kasi magkasalaya mo. Pastor, ako ba maglaram? Sabi po ng may marami na pong nagtanong sa akin po nito since 2009 na naging pastor po ako. Pastor, sabi niyo po na dapat di tayo nagpapautang, ganyan. Di tayo man nagiging guarantor. Nasa Bible po yan Nasa Proverbs. Hindi ka man magiging guarantor. Pag naging guarantor ka, pati yung higaan mo kukunin. Sabi po ng Bible. Sabi ko, kasi po, Pastor, may pera talaga ako, pero sasabihin ko ba, wala akong pera? Hindi po. Ang sasabihin nyo, wala kayong budget para sa utang. Sino po kung mabuting-buting kaya rin yung iwadin kaya kayong sweldo, pinakitan, magbabudget ako para ka rin manutang, mo. Meron bang ganyan sa inyo? Except lang kung ito talaga yung negosyo mo. Di ba kaya hindi ka nagsisinungaling pag sinabi mong, kapatid, wala akong budget para sa utang. Pero magbibigay na lang ako sa iyo, wag mo nang bayaran. Matulaya pa yung buldit na kanita. Uling alayang problemang ibalik na kaya ka. Ngali? So, ang tanong po ngayon, what happens to those who don't serve God and ignore the needy? Yung hindi mo pinaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Anong mangyayari sa kanila? Kung tutuloy natin ang kwento sa Matthew 25, 41, 46, sabi po dyan, then he will say to those on his left. Sino po yung sa left po niya? Goats o sheep? Mga goats, na hindi ho ba, mga kambing. Depart from me. Ito po yung nangyayari sa kanila. Lubayan nyo ko ng Gino. You are cursed. Mga sinumpa po sila into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Dito nyo po makikita na ang impyerno ay hindi po ginawa ng Diyos para sa tao. Nakaprepare po yan sa mga fallen angels at saka sa mga masasamang espiritu. Pero dahil may free will ang tao, hahayaan ng Diyos. Kung ayaw niya sa Diyos, mapupunta siya ng impyerno. Pero kailanman, ang mapagmahal na Diyos, ayaw niya tayong mapunta. Pero masyasta buntok. Ang tao'y matigas ng ulo. Alam niya yung tama, pero ayaw niyang gawin. Bakit? Mga addict po sa kung ano-anong klaseng bisyo. Kung ano-anong klaseng leisure, pleasure ng mundong ito. Kaya po, ako, pag may nababalitaan po akong ang tagal na niyang Kristiyano, kaya may balik na niya magkakasalanan, kamutihan yan Yung pong, kasi yung po sa no excuse po sa word, no? Kapangpangan niya maniniyak, balo nung kain na. Sabi, lagi po niyang sinasabi, nung makuka kang ginawa, naranasan mo na yung kayapanan ng ginawa na, nanuna ka mo, borbole na ka mo, Totoo po yun. Kung mga Tagalog, hindi po natin tatanong niyo kung ano yung borbolen sa Borbole na ka mo nung makukapak yung gino. Pakli ang matulid. So sabi po ng Lord Jan, I was sick and in prison and you did not look after me. They also will answer. Ang sabi po dyan, no, pwede pakilipat na. Sa verse 44, they will also, 44. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes? Sabi niya, no? Or in prison, nanong kaso mo, Lord? Dara pa siguro din, pilosopo nga rin. And did not help you. Ano po sabi ng Lord? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of this list of this you did not do for me, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So sasagutin po natin, saan mapupunta yung mga hindi gumawa sa kalooban ng Diyos? Yung hindi tumulong sa kapwa sa impyerno. Pero pansinin niyo po, whatever you did not do. May mga tao pong tatanungin mo, ikaw ligtas ka. Uy, ako ligtas ko kasi ala na akong manggagawang, na ako man mangarabyado, Ala akong gagawang marok. Wala akong ginagawang masama, kaya alam ko, ligtas ako.
Wala kang ginagawang masama, pero wala kang ginagawang mabuti, lamaran. Ang gusto ng Lord, meron kang gabay. Ano man yung hindi mo ginawa, kung alam mo yung tama at hindi mo ginawa, nagkasala ka pa rin. Consistent yan sa James chapter 4:17. If anyone then knows the good, ang sabi po dyan, they ought to do. Kung sino man ang may alam, na alam nyo yung mabuti na dapat nyong gawin, and doesn't do it, it is sin for them. So, yung principle po ng taong inakman mga ngarabyado, amo. Ama muting-muting makanya ng Bible. Sayang ang buhay mo kung di ka gumagawa ng mabuti. Kailangan tayong gumawa ng mabuti. I hope clear po ito. Si Lord mismo, maging si James, kinonfirm din niya. Kung alam natin yung tama at di natin ginawa, nagkakasala tayo. Amen. So prove your faith in doing good works by helping others you are serving the Lord Jesus Christ. Now, bago po tayo magtapos, baka tatanungin niyo, Pastor, paano akong gagawa ng mabuti? Hindi ako pwedeng pumunta ng prison. Full-time ako nagtatrabaho. Hindi ako pwedeng pumunta ng hospital, mag-feeding. Pero alam niyo po, ito po yung good news. Ano man po yung binibigay niyo sa gawain ng Panginoon, part na po kayo ng mga good works na gawa po ng Calvary Temple. Yung pong pagpunta natin sa mga, pwede yun ng packet, yan, no? Sa prison, no? Headed by Pastor Jess Cortez po yan. Kasi pinaka-picture ko makayan, balok ba? Waling picture yan eh. Alam niyo po, yung pong Lord, paano po ako pupunta ng prison? Ano, balo yo, kendakal tayo ni magita mong 300. Tara mo tatangang prison, ayun, palagay pa, palubad na katamo. Yung pong mga blessing po natin, kung pinapagamit po natin yan sa Lord, kasama tayo sa good works. Amen. Lord, hindi po ako makakapunta. Yung pong mga missionary po natin sa kabundukan hanggang Mindanao, hindi tayo lahat ikatamo ang 300 Jenny, mo tatakaya. Tara, Mindanao. Kabat ating masakit kang una, ikatang 300, tara, let's visit. Nung alis, sabihan ng Lord, yung binisitan. Hindi po siya gano'n, no, na talagang literal. Kung tayo po'y nakikibahagi po sa pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Ano man po ang ginagawa po namin at mga ministers po dito, kasama po kayo. Dahil ibinahagi nyo po yung pagpapagod nyo sa trabaho at negosyo. Kaya yun po yung purpose po ng pagbibigay. Para yung feeding sa eskwelahan, sa mga batang hindi pa kumakain, lahat po ng yan na mga good works. Hindi po tayo tumigil. In fact, nung pong ako na po ang naging lead pastor po dito, no, that was 2011, ng December, sinabi ko po sa buong council ng church, hindi tayo mag-iipon ng pera. Pag sinabi ng Diyos, nagastusin nyo yan, ipangtulong nyo, gawin nyo. Gewami po yan. Kahit po sa kabundukan. Manabono kaya pa ka rin pera mi. Salimi lamang damulag, o kung naano po, at chinelas. No? Pero ngayon po, alam niyo po, yung biyaya, sa biyaya po ng Lord, yung dating 1 year po na tithes and offering, 1 month na lang po siya. Ganun po katindi nagpala ang Lord sa atin. I remember, tanong din po ng isang elder po natin, Sister Nelia, sa Zoom meeting po natin ng March po ng 2020, sabi ko lahat ng member natin bigyan ng bigas, ng ayuda, ng makakain. Dahil wala silang ano. Tapos tinanong po niya, Pastor, hanggang kailan tayo magbibigay? I understood then na alam ko, wala po talagang, ilan lang po yung nag-offering, dinadala dito ang kanilang tithes and offering. Pero sabi ko po sa kanila, hanggat binibless tayo ng Panginoon, hindi tayo titigil sa pagbibigay. Alam po ni Pastor Jun yan, tsaka ni Pastor Is. Pati po ang mga Amerikano, mga foreigner, binigyan po natin. Hindi natin member, binigyan po natin. Haharangin po sila sa daan, nagugutom. Pero nakita nyo po bakit tayo pinagpapala ng Lord. Kasi po kung anong ginawa natin sa kapwa natin, ginawa natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, walang sayang sa inyong mga pagbibigay. Hallelujah. So mag-review na po tayo.
Serve Christ by serving people. Serving is expected of us by God. Serving is a result of grace. And serving is a proof of faith. Ngayon po sa ating pagtatapos, I want to talk about the heart of a servant. Lagi ko po sinasabi sa mga pastors to. Kasi po talagang na-bless ang Calvary. Pero sabi ko, wala tayong dapat pinagmamalaki. Hindi dahil kay Pastor Manny, hindi dahil kay Pastor June, o kay Bishop. Wala tayong pinagmamalaki. Kundi magpasalamat tayo sa Lord for such a time as this, tinawag na tayo upang maging co-worker ni Kristo. Kaya sabi po dito sa Luke 17:7-10, ito po yung heart of a servant. When a servant comes, ang sabi po ni Jesus, from plowing, galing po siya sa pag-aararo, no? Or taking care of sheep taking care of sheep, does his master say, "Come in and eat with me"? Sabi ba ng kanyang master, taka kayo, sabay tayong kumain? No, he says, "Prepare my meal." Nagtatrabaho po yan, nag-aararo, nag-aalaga po ng tupa. Pero sabi niya, paganda mo ko ng makakain. Put on your apron and serve me while I eat, then you can eat later. Nung matindi po yung master nito. Pero, and does the master thank the servant for doing what was told to do? Masasalamatan ba siya ng kanyang Lord? Of course not, ang sabi po ni Jesus. In the same way, ang sabi ni Jesus sa mga apostles po ito. When you obey me, you should say, we are unworthy servants. We have simply done our duty. May mga pastors po ako dinisiplina dito. Pinagmamalaki po nila yung, nagkamali lang kami minsan, pastor, mapaparusahan na kami, ganun. Paano na yung ginawa naming mabuti? Kung meron kayong ganyang kaisipan, mayabang kayo, papunta kayo ng impyerno. Kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti, it is because of the grace of God. Si Moses, ang dami niyang ginawang milagro. Matitindi. Minsan lang siya nagkamali, sabi ng Diyos sa kanya. I think 3 beses pa sinabi ng Diyos sa kanya, dahil dyan, hindi ka napapasok ng promised land. Nagmalaki ba si Moses? Hindi po. Dahil alam niya, he is unworthy servant. He was unworthy servant. He has done only. Kung yung iba po narinig ko, mag-tithes kami ken, magkay. Alam niyo po, sabi ko, retangali wang magmaragul, mag-tithes again, ibalik yung rin tithes sa palaklak yung karelayar. Wala tayong maipagmamalaki. Pag nasa binggit ka na ng kamatayan, nasa ICU ka na, malapit ka ng mamatay, anong pwede mong ipagmalaki? Wala po. Ang hihilingin mo lang, biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga anuman pong binibigay natin, yung time, talent, and treasure po natin, huwag nating ipagmalaki sa Diyos. Bagkus sabihin natin, Lord, ginawa lang po namin yung dapat. Kami ay mga unworthy servant mo. Amen. So kung unworthy servant po tayo mga tunay na tupa, dahil ang sabi po ng Panginoong Hesus sa John 10:27, "My sheep listen to my voice. I know them." Kilala ko sila, sabi ng Panginoon. "And they follow me." Ang mga tunay na tupa, nag-o-obey kay Lord. So true sheep will always trust and obey the Lord. Amen? Lahat po ng tupa ni Kristo magsabing, "Praise the Lord." Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Nawa po mula sa gabing ito, kung saan man po